Ang nakasanayan nating polvoron, nagbabagong bihis na rin. Kung dati sa papel o plastic lang nakabalot, ang OOTD nito ngayon, garapon. Welcome sa Hatulan na Yan, Tita Susan. Ngayon pong araw, hahatulan natin itong mga pulburon base po sa dami, sa lasa, sa packaging at sa overall presentation. Nako, mahigpit ang kompetisyon. Ito yung unang klase ng pulburon na nakalagay sa cellophane. So, tikman natin. Ito ang pulburon na alam natin lahat yung lasa. Pwede. Ito naman ay parang sa papel. Ang diabetes. Tamis yung lasa niya. Ito naman ngayon, ito na ang bago. Mukhang masarap ito, ha? Tikman natin. May pala pa, ha? Parang pang construction worker, ha? Ay, ang sarap, lasang gatas. Bet ko to. Masarap siya. Yung packaging niya is maganda. Parang pag nakita ko, parang matetempt ako na bumili. Dami niya is parang for sharing. Sarap ang lasa niya. Sa tatlo na ito, parang ito ang bet ko. Bibigyan ko to ng 5. And this is 3. Panalo ko siyempre. Ang sarap, lasang gatas eh. Panalo ka dito. Pasado to, pwede to. Huwag mo lang akong pasipulin. Pwede to. 10 out of 10 to, ha? Ang ideya na ilagay ang polvoron sa garapon, naghatid daw ng swerte sa magkasintahang Jonette at Jeffrey. Para maging unique tsaka kakaiba. Kasi mga tao ngayon kakaiba na eh. Parang gusto na rin nila ng kakaibang bagay, kakaibang pagkain. Ang negosyo bumubuhay sa kanila ngayon, nagsimula lang sa simpleng craving. Favorite ko po kasi dati yung polvoron. Araw-araw kami bumibili. Tapos, hirap kayo makabili. Naisip ako na lang gumawa. Total, nag-iisip din po kami ng business. Nag-try na lang din po kami magbenta. Sa panonood sa YouTube at pag-search sa internet, natututo raw silang gumawa ng polvoron. Pero di raw naging madali sa simula. Unang naming gawa, epic fail po. Parang wala naman special sa lasa. So, hanggang nag-try lang po kami na nag-try. Hanggang nakuha nila ang tamang lasa. Papakita po namin kung paano po gumawa ng polvoron in a jar. Ang unang step po is ito-toast natin yung flour sa low fire. Sa loob ng kalahating oras, haluin ang harina hanggang sa matusta. Sunod na ihalo ang tinunaw na butter. Sa 6 cups ng harina, makakagawa tayo ng 18 small jar ng pulburon natin. Sa 1,200 na puhunan, makakabenta tayo ng 2,200. Meron tayong kita na 1,000 pesos. Kapag malamig na ang harina, ihalo na ang powdered milk, asukal at saka haluin ulit. Huwag ilalagay asukal kapag mainit pa ang harina at matutunaw ito na may epekto sa consistency ng produkto. After natin magawa yung pinaka-pulburon natin, transfer na natin siya dito para malagyan siya ng flavor. Mayroon silang 3 flavor, cereal, cookies and cream at chocolate chip cookie. Ilagay na sa garapon yan dahil oras na para tikman. Madami yung gatas niya, lalasa mo talagang flavor ng cereal. Hindi siya nakakaumay. Siguro pag nanood ka ng TV, gusto, sigurado. Lasang-lasa mo yung flavor niya. Then, ang ganda ng kutsara niya. Ang cute niya tignan. Yung packaging, okay naman. Parang kakaiba talaga. May 2 sizes ang polvoron in a jar na pwedeng pagpilian. 120 pesos ang small jar at 195 pesos naman para sa big jar. Tips pa ni na Jonette at Jeffrey sa mga gustong sumubok ng polvoron business, gagastusan daw talaga ang garapon na lalagyan ng polvoron. Marami naman daw mabibili online mula 14 hanggang 16 pesos. May kamahalan man daw ang garapon, siguradong benta naman daw ang kapalit dahil mas patok sa customers ang polvoron in a jar. Sa struggle po namin, babasagin po kasi siya eh. Which is yun po yung pinaka-iniingatan. Lalo na po shipping namin, courier. 2nd month pa lang namin. Dire-diretso nga po na may mga nababasag. Ngayon ang ginawa po namin, binalutan na lang po namin ng maraming bubble wrap para pagdating po sa kanila, buo na po siyang dumarating. Ang marketing strategy naman na magkasintahan para mas makilala ang kanilang produkto, mag-TikTok Live. Good morning guys. Welcome sa Langit Blue Pie. Dito raw nanggagaling ang karamihan sa benta nila. May promos at freebies din sila para mas makaengganyo ng customers. Bago nagnegosyo, empleyado noon si Jeffrey habang kakapanganak lang sa pangalawa nilang anak si Jonette.
Yung trabaho po dati, line cook po ako sa restaurant. Trabaho po kasi nun is pang madaling araw ang uwi ko. Yung paglabas po kasi ni baby, nahirapan po kasi siya. Kaya nag-decide po ako na sabi ko mag-resign na lang ako. Tapos magtulong na lang tayo dito sa bahay. Kumbaga, alaga tayong dalawa, business tayong dalawa. Mula sa back pay at huling pera na ni Jeffrey, namuhunan sila ng 5,000 piso para simulan ang negosyong polvoron in a jar. Kahit walang kasiguraduhan, lakas loob na umalis si Jeffrey sa trabaho para mas maalagaan ang kanyang pamilya. Galing kasi sa broken family si Jeffrey, kaya ngayong may pamilya na siya, ayaw niyang maranasan ng mga anak ang pinagdaanan niya noon na lumaking walang patnubay ng magulang. Mas nafe-feel ko po, ma'am, na mas mayaman ako. Kumbaga, sa kanila po, sa asawa ko, sa dalawa kong anak. Mas nafe-feel ko na mas masaya ako. Wala nang mas importante pa po sa akin. Kumbaga yung oras talaga, ma'am, sobrang importante. Yung oras, yung minuto, yung araw. Para sa kanila sa akin, yun po yung pinaka-importante sa akin. Kung noon ay minimum wage earner, Nung employee po ako, kumikita po ako ng, sabihin na natin, nasa 14,000 po in a month. So, sustain ko lang po eh. Yung kinikita ko po is parang, gano'n lang po, pangkain, pang ano, wala pong ipon. mula nang nagnegosyo, Yung kabuuan po namin na kinikita sa isang buwan, nung nag-start po kami mag-business, is 25 to 35,000 po. Yan, nakahiwalay na po yung ginamit namin na puhunan doon. Labas na po lahat. pero ang pinaka-jackpot sa lahat, mas maraming oras na ngayon sa pamilya si Jeffrey. Sugal po ang business eh. Kumbaga, pwede ka matalo, pwede ka manalo. Pero syempre, habang tumatagal yan, nananalo ka naman eh. Katulad ng polvoron nang ilagay sa garapon, humataw ang kita. Katulad din ni Jeffrey, nang umalis sa trabaho at sinubukan magnegosyo, nagsimulang umunlad. Baka hindi ka pa umaasenso sa ngayon dahil nasa maling lugar ka. Subukan mong hanapin ang tamang lugar para sa iyo dahil baka doon mo matatagpuan ang pag-asenso.